bisita na kumbaga sa dugo pa, royal blood ito. Direct descendants ito ni Colonel Emmanuel D. Ocampo na i-invite natin ngayon para dugtungan natin yung mga na-invite natin nung una at paano nagawa yung kadakilaan at pagserbisyo ng bayan na walang ibang hinahangad kung hindi mapabuti lang ang ating bayan. Dugong matapang po. Ang tawag ko po kay Colonel De Ocampo unkillable. Hindi po talaga mapatay-patay ng mga Hapon kahit na anong ipagawa sa kanyang napakahirap. Bumabalik at babalik din parang pusang may siyam na buhay. So, ang anak niya ngayon, si Ma'am Rose, siya pong magpakilala sa father niya at ang mga magandang nagagawa na isang bata, isang palagay natin kung baga siya edad pa between 18 to 20 nung nangyayari yung kwento niya, pero hindi siya umatras at ang inisip niya ay parating kaligtasan, hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa ating mga Pilipino. Wala pong iba, kundi si Miss Maria Roselia De Ocampo. Siya po ngayon ang kasalukuyang Pangulo ng Descendants of Hunters ROTC Guerrilla of World War II. Magandang gabi po, Ma'am Rose. Magandang gabi po sa inyo, General Virgil, General Buboy, Sir Emil. Yes po. Pwede mo rin po siyang tawagin Kuya Emil. Kuya Emil. Ayos. Naisaan mo ko doon, General. Actually, Go ahead po, yeah, ma'am. actually, this is my second time to be Para pa lang guesting here. para si Kernel din. May pabalik. Second. Yes. Second time to be The first time was with Jerry. Kuya Jerry. Yeah. Also, yes. So, isa pong karangalan na ako po inyong na-imbita to join this program again for the second time. Yun. The Maraming honor. Salamat. The honor is ours po. Magandang gabi sa inyong lahat. Saan Ayun. man kayo naroroon. Ayan. Ang Opo, konting ano lang Ilapit po niyo sa po ng konti mikropono. ang inyong mikropono. Para dahil mas masyado po maririnig malambing ang inyong at boses. mapapanood ng mas klaro ng ating mga viewers ang inyong sasabihin. Ako Go po nang magtatanong. Yes. Ang Please. tatay niyo po ay si Colonel Unkillable De Ocampo. ahead. Opo. Taga saan po ang tatay niyo? Saan po ang roots ng tatay niyo? Ang roots ng tatay ko is Escalante, Negros, Occidental. Okay. Doon po siya pinanganak. Yung lola ko, na nanay ng daddy, mayroong lahing Cebuana. Oo, pero doon ho pinanganak ang tatay ko, sa Yeah. Escalante. Sa Escalante. Tubong Escalante talaga. Okay. So, kayong mga taga-Escalante, pwede Taga naman Negros idamay natin Occidental. yung taga-Sagay. Opo. Meron po kayong dapat ikarangal Yes. na kayo ay nag-produce ng isang bayani. Actually, maraming bayani na galing sa Escalante at sa Sagay ng panahon ng Hapon. At gusto namin itong ibandera, ipaalam sa madla na sa Escalante, meron kayong mga bayani dyan na mahirap patayin ang Hapon at maraming pinatay na Hapon. Kaya siguro po marapat, eventually, we should be celebrating the life of Colonel De Ocampo in Escalante. Siguro, ultimately, darating tayo doon sa puntong magkakaroon tayo ng panahon na taon-taon ay ginugunita natin ang kabayanihan ni Colonel De Ocampo at ng kanyang mga kasamahan na nanindigan kahit na sila'y mga batang musmus. 16 years old lang po 16 to 18. Can you imagine 16 to 18 years old makikibaka sa bakbakan ng gera? So, Sabi nga ni Sir, makikiaway sa inyo. so ibigay natin kay Ma'am Rose para siya ang magsasabi na yung father niya naging leader, bata naging leader, at hanggang naging na-liberate yung bayan natin, naging isa siyang commander. So, sige, Ma'am Rose. Kwento po ninyo sa amin paano nagsimula. Okay. Magsasalaysay muna ako ng flashback on the war. Kasi po, nung
nung dumating ang mga Hapon ng December 1941, yung General MacArthur retreated at ang naiwan dito yung USAFE composed of 100 Filipino soldiers, 100,000 Filipino soldiers and 20,000 American soldiers. They were a front to delay the onslaught of the Japanese forces into Luzon. And they held front for 99 days. Dahil umaasa sila, dahil sabi nga ni MacArthur, I will be bringing back forces, American forces and equipments. Pero hindi po nangyari. Kasi meron po mga pangyayari sa Washington DC na ang priority pala nila ay Europe and the Western world first. So they wanted first to deal with Hitler. And so tsaka pa lang yung issue ng mga Hapon sa ating area of the world, which is Asia. So yun ho yung background. So dahil po dito, doon na nailunsad ang organisasyon ng Hunters ROTC Guerrilla. Sila po kasi yung mga hindi naisamang lumaban sa Bataan dahil masyado pa silang bata. So they organized themselves and went to the hills of Antipolo and became the guerrilla movement of boys, young boys, ROTC college boys, all at the age of 17. Ages to 17, 18, to 18, 19. Yun po ang edad nitong mga batang ito. Ngayon, ang kailangan po natin alalahanin na during those times, maayos po ang scouting movement. So, yung mga lalaking kabataan natin, they were trained as early as Cub Scouts, Boy Scouts, and then there was the high school military training, and then the ROTC in college. So yun po ang pinanggalingan nitong aming mga magulang, yung henerasyon nila na nakapaghanda sa kanila sa to volunteer as guerrillas in fighting the mga mananakop na Hapon nung panahon na yon. Yun po ang isa ko masasabi tungkol sa kanilang background. Kasi nasabi ko nga kanina sa kila General Virgil, kasi doon pa lang ho sa scouting law ng mga Boy Scouts, meron silang 12 jewels which they call the principles of values: trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. Ito po, inculcated sa mga kabataan, Cub Scout pa lang. Okay? So, and carried over na nila yan hanggang high school military training. So, kung bibigyan mo sila ng military training up to ROTC, meron na silang ingrained values. Yun po ang nagpapalakas sa kanila, sa pag-volunteer work nila as guerrillas. Yun po ang isa kong masasabi. Kumbaga meron silang stock knowledge doon sa dapat nilang gawin. Yes. So, Paano sila makikipag-away? Ano sir? Away lang yan. tama talaga na ibalik din yung scouting kasi yung sinabi ni ma'am, yung scout laws na binabasa niya ngayon, yung trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. These are the guiding principles na na-develop. Na pinapractice din ni ma'am actually. Yung sabi niya kanina, informally, nung nag-usap kami kanina, na pinapractice din niya when he joined the organization. And these are their guiding principles. And it's true, without any preparation and without any guiding principles, walang magaguide ng behavior. So, these scout laws are the things that guide us on how we behave in our organization. Kaya maganda yung grupo nila. General Sir, pasensya na po ha. Parang napaka-interesting nung 12 jewels na yun. Baka pwedeng dahan-dahang banggitin. Qualities. Kasi yung mga nakikinig at nanonood sa atin, napaka-short ng attention span. Tatagalugin ko mabagal. Yan. Sige. Sige po. Sige po, Kasi ma'am. yan sige po. Okay. Mapagkakatiwalaan, Trustworthy, loyal, matapat, helpful, matulungin, friendly,
Mapagkaibigan. Palakaibigan. Matulungi, magiliw, Yes. Courteous. magalang, Kind. mabait, Obedient. Masunod. Masunurin. masunurin, Cheerful. masayahin, Masayahin. Thrifty. matipid, Brave. matapang, Clean. malinis, Reverent. magalang. Yes. Iyon. Pasensya na. Baka maraming babagsak na nasa serbisyo ngayon pagka inulit-ulit natin yan. Sige po, go ahead po. At, The 12 qualities of a Boy Scout. Yes. Sa, Sabing dalawang katangian ng isang Boy Scout. yung bago mo pagpatuloy nyo, sabihin ko lang, baka magtatanong yung mga taga-Escalante at saka ibang mga lugar sa Negros, yung mga Negrense, na anong nagawa nito. Siya lang naman yung nag-liberate ng Port Bonifacio. Ang tawag noon, Port McKinley. Siya ang commander noon. Habang namamahinga yung makasama niyang mga allied forces, yung mga tropa niya gumagapang, nangahagis ng Granada para hindi makatulog ang hapon. At siya ang commander ng 47th Division na nag-liberate ng Port McKinley. Ang Port McKinley nung una, mula Taguig hanggang Pasay. Yon lang yung area na lininis niya. So sige ma'am, tuloy po. Oho. So, nung panahon na yon ay parating na yung mga Amerikano, ang counterpart ng 47th Division ni Daddy, which he Apo. headed, is the 11th Airborne Yes po. ng mga Amerikano. Pero huli na sila dumating. Itong mga guerrillas in communication with the American forces, they were instructed, si Daddy was given instruction, given 10 days to clean up Fort McKinley, and my dad delivered. In 10 days, ang napatay ng 47th Division ng tatay ko, of which he was the commander, overall commander, 3,000 Japanese po ang napatay. Wow. Nung dumating ang mga Amerikano, patay na lahat yon. So, marami hong instances na ganyan na totoong nangyari sa ating kasaysayan ng World War II. Even in Los Baños, nung dumating yung mga Amerikano, na-liberate na yung Allied civilian Yung mga forces. prisoners of war Prisoners doon of sa war. Los Baños. Ito po yung katotohanan. No? Dahil ang kwento ng kasama natin nung araw, sila ang bida. Totoo niyan, kaya sila naging bida kasi May bida pa. nilinis na natin. Nauna tayo. So, kung sila yung may dala ng camera, sila yung may dala ng tagasulat, sila bida. Pero ang totoo, yan, pinapaalam na namin sa inyo, tayo talaga ang nag-liberate ng Fort McKinley, tayo talaga ang nag-liberate doon sa Los Baños. Sa Los Baños, marami rin tayong pinalaya doon. Opo, totoo po yun. Ang namuno naman doon yung tatay ni Si Dave Dave Ingles, si Tabo Ingles. Yung kauna-unahang intel officer ng Hunters ROTC na later pinalitan ni Colonel Daza. Yes. So Sige yun po yung totoong pangyayari. At yun nga yung nagbibiro ang daddy nung araw ng buhay pan tatay ko. Sabi niya, yung yung Fort McKinley liberation na yan, nung nagbilangan na ng casualties. Sabi niya, walang casualty yung mga Amerikano kasi huli na sila dumating. Kung meron man nasugatan sa kanila dahil sa pagbubukas ng lata ng sardinas. Tatay ko. Yun. So, narinig niyo ba yun, yung sinabi ni ma'am, na yung casualty sa kabila na kasama natin, ang casualty lang nila nasugatan dahil sa pagbukas ng lata ng sardinas. So, these are the jokes coming from the guerrillas, Yes. and those who are still alive, who were able to tell us sa mga descendants about the mga kwento nila noon nung liberation time. Kaya marami pang ibang mga kwento na at least itong anak ang magsasabi na ano pa yung mga ibang exploit ni Colonel
de Ocampo. Baka hindi nila maintindihan. Paano ko ba susugatan magbubukas ka ng lata ng sardinas? Oo nga. Nung araw kasi, yung lata ng sardinas, di susi. May Yeah. nakadikit na susi doon. Kukunin mo, tapos ipipihit-pihit mong gano'n. Ngayon, hindi ka marunong magpihit, masusugatan ka dahil matalim yung gilid noon. Ngayon kasi, di tungkab lang na gano'n. Tama. Everything made easy. Sige po. Yes. Ma'am. At isa pa pong pangaral na dapat nating matutunan sa kasaysayan ng World War II na nangyari sa ating mga guerrilla. Kasi nga, nung sinabi ni MacArthur na babalik siya, he meant it. Ang problema niya, pagbalik niya sa Amerika, si President Roosevelt, ikausap na si Churchill. Ang priority nilang tulungan ay Europe. So, huling priority nila yung laban natin sa Hapon. To make the long story short, yung pong sa pangyayaring ito, ang ating mga kabataang guerrilla na mga hunters ROTC that grew to a strength of 25,000 members. Kami. Opo. Ang talagang lumaban na walang tulong ang ibang bayan against the Japanese occupation. Sila lang ho. At sabi nga ng daddy nung araw, nung tinatanong daw sila ng mga Amerikano kung ano ipapadala nila sa submarine na suporta, baril, armas, kung ano-ano, sabi ng tatay ko, ang kailangan lang namin gamot. Sabi niya, hindi namin kailangan ng armas. Kasi nga, ilang taon silang lumaban na wala namang armas nang gagaling sa Amerika. Itong mga guerrillang 17, 18, 19 years old, sila yung gumawa ng paraan na inaagawan nila, papatayin nila yung Hapon para makuhanan nila ng armas. Alam ho nyo, sa guerrilla warfare, wala naman silang facilities to take prisoners. So they take no prisoners. So because of that, then they have guns. They get the guns from the Japanese that they kill in encounters. Yun ho yung totoo. Agaw Armas at saka si Colonel Daza nung inutusan ni Colonel De Ocampo, maraming baril doon sa korehidor. Tumawid ka, kunin mo yung mga armas na yun at gawin natin dito para magamit natin. So that's what isa yun sa source ng armas ng mga hunters guerrilla. Yung mga nagkalat na baril doon sa korehidor na naiwanan ng mga sumukong sundalo, kinuha nila yon. Yon. Kaya doon nangyari yata yung nahuli naman si Colonel Tabo na Yeah, si Tito Tabo. because he was trying to retrieve the At saka makikita natin yung grupo nila, mga bata, ito yung well-organized na guerrilla unit, one of the fighting guys and well-organized. At makikita mo na wala silang mga atrocities na reported or nagawa dahil meron silang built-in na justice system doon sa organization. Yun ang kagandahan sa grupo to. Mga bata lang sila, pero matured mag-isip at alam nila anong ang kanilang ginagawa. Tanungin ko lang po, yung Hunters Guerrilla Unit, ano po ang total force niyan sa kwento ng daddy nyo? Yan, siguro, General, ibitin natin yan. Sa oras na 7:25 ng gabi, magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas. Nagpapatuloy po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas, kung saan man pong dako kayo ng Metro Manila inaabot ng ating broadcast na napakalakas. Sana makaligtas kayo sa matinding traffic na ngayon ay umuulan-ulan, malamang madulas po ang kalsada. Kaya alalay lang sa preno at baka dumikit sa likod ninyo yung mga motorsiklo at mga makukulit na taxi driver. Ipagpatuloy po natin, Ma'am Rose. Pwede mong sabihin yung saan man kayong lupalop ng mundo. Oo, dahil talaga namang merong nakikinig sa atin. Ay, ang dami. Meron sa Toronto, Calgary. Yes. Ngayon sa Hong Kong, meron 2 nanonood
sa atin, sigurado ako dyan. Yun. Andun sila Master Irene. Oo, sigurado na yun. Oo. Right, okay. So, hindi, Yung totoo yan. strength, Kahit oh. saan marami. Dahil yung mga nagko-comment sa atin, galing sa mga iba-ibang lugar. No? Kaya huwag natin patagalin. Oh, tanungin na natin yung strength. Tinatanong natin, anong strength ng Hunters ROTC? According to my father, 25,000 strong ang Hunters ROTC that they organized. And They started at less than 100, they end up Yes, more than less than 25,000. 100. We do recognize the core group that started the Hunters ROTC movement, which is Mike Ver, Tito Terry Adeboso, Opo. Gustavo Ingles, and Frisco San Juan. Apat po silang PMAers. Although Tito Frisco San Juan came in late. But my father, Colonel Emmanuel De Ocampo, is not a PMAer. Yung Ano po? ROTC po ang tatay ko. ROTC. From the College of Engineering, Mapua. Yun. Kaya pala magaling siyang sumukat ng kung saan trajectory, kung saan tatamaan. At saka, yung Mapua na yan, yun yung common doon sa apat na na-mention kayo nang galing sa academy. Yung dalawa doon, galing din ng Mapua. So, and then, nag-RTC bago pumunta sa academy. Nung una yan, yung Hunters ROTC, you will recall sa mga kwentong palabas na dati, umakyat sila ng Antipolo, medyo marami sila. Nung nahabol sila ng Hapon, at yun na nga yung namatay si Mike Ver, no? Kumonte. Naiwan mga 18, at yung 18 na yon, yung nang ambush ng 200 Hapon Yes. sa Pugadlawin. Yes. Ayun. General, yes. Sa And may then, Pilila. From 18, grew to 100, eventually to about 25,000 officers and men. General, nagkaka-LSS na ako sa salitang Antipolo. Kanina kay ma'am, 2 beses yata, 3 beses ko narinig yung lugar na Antipolo. Na ngayon ay pasyalan, ay lover's lane, at ang mga tao nag-i-enjoy doon. And yet, sa kwento ninyo, parang doon pinanganak at doon nabuo ang kabayanihan nitong mga batang ROTC. Hindi ko alam na lovers line na ngayon yung Antipolo. Kanina lang may nagde-date. Talaga, ha? Alam mo, ha? Oo, alam. Akala ko yun yung away sa Consunhi ba yun? Oo, pwede rin, pwede rin. Talaga yes. naman pong bagay ho sa guerrilla warfare, yung kabundukan ng Antipolo. Antipolo is just part of the Rizal area. Yan ho yung foothills ng Sierra Madre. Yung Kaya ho, hirap na hirap ang mga Hapon na mapigilan ang movement ng guerrilla dahil hindi sanay lumaban ng Hapon sa terrain na covered ng mga guerrilla. So siguro sa ngayon, ma'am, bukod sa magandang scenery ng Antipolo at ng Rizal, ay maganda ring linangin o buhayin natin na ito yung naging seedbed ng kabayanihan ng mga kabataang ROTC. Yes, opo. Mm. In fact, segue lang ho Opo. ako. Mahilig ho ako mag-trekking. Yeah. Meron akong mga kaibigan trekkers kami, mga senior citizen. And we trek the foothills of Sierra Madre. Wow. So we have this appreciation na i-envision ko po yung tatay ko tsaka yung mga guerrilla nung panahon ng Hapon doon sa mga lugar na natitrek ko dyan sa bundok ng Rizal. Mga bundok ng Rizal. Ayun. Ibig sabihin, mas matibay ang kanyang legs kesa sa atin Oo tatlo. nga, parang medyo na Kaya kasama yan sa librong sinulat nilang pangalawa eh. Yun. The Unsurrendered. Habang sumurrender yung nasa Bataan, nag-organize sila para lumaban. Para ibangon yung ating kalayaan. No? Kaya unsurrendered. Hindi sila sumuko eh. Yes. Lumaban pa sila. At yung sinasabi nyo kayo hanggang ngayon, maski yung mga descendants, binubuhay nila yung kasaysayan ng ginawa ng mga magulang nila. Opo. Kasi po, dun sa Pugadlawin, yung incident na yon kung saan napatay ng 20 hunters ROTC ang 200 Hapon, yun ho nagpalakas sa kanilang organisasyon dahil yun ho ay nabalita. Nalaman ngayon ng taong bayan, lumakas ang loob ng taong bayan. So nagsuporta at lumakas, dumami ang sumali sa guerrilla movement. Yun. Dahil yun ang nagpakita na kaya pala nating labanan at talunin itong mga Hapon. Yes. Yun ho.
yung Pugadlawin. We were there 2 weeks ago. We were celebrating Pugadlawin. Anyway, so moving on. Yes po. Looking back, kasi nung pong 1937, before mag-41, there was the Japanese Sino War in China na nilusob ng mga Hapon ang China sa Shanghai. Tapos tinalo ng mga Hapon ang mga Chinese in Shanghai and they proceeded to Nanking, which is the capital of China, thinking pag na-overturn nila ang Nanking, kanila na ang China, which happened. But hindi pa rin sumuko ang China. But then these soldiers who fought the Japanese soldiers who fought in Nanking and committed atrocities of war were the same Japanese soldiers who came to the Philippines. At ito pong mga sundalong ito who committed atrocities, yan po yung kasama doon sa 3,000 na patay nila daddy sa Fort McKinley. sa Fort McKinley. Yeah. So ngayon, that's the reason why Opo. si dad kasi meron kasama sila daddy yung Wachi, Yeah. mga Chinese guerrillas dito sa Guerrillas. Pilipinas. So they called my father the Avenger of Nanking. Wow. Yes. The Know yung Avenger. story So, yan. natutuwa pala yung mga Wachiano, yung mga Chinese group na nag-guerrilla, tagaganti sa pamagitan ng father nyo. So, hurrah! Ma'am, tatanong ko lang, yung generation po ngayon ay parang palaging ang kanilang sense of history ay nasa image, nasa pictures, nasa motion, nasa movies, or nasa short films. Are you planning to immortalize this heroism po ng ating ROTC, young ROTC heroes sa isang pelikula? Yes, sir. In fact, we are going to produce a movie which we will be showing next year. Opo. For the Metro Manila Film Festival in 2025. And besides that, meron no si Dading within his lifetime, nagtayo ho siya ng museum with library, archives, and theater. Nandun po sa Taguig. He put it in the Veterans Center. Okay. Nandun po yun. Ako po ngayon bilang presidente ng Hunters ROTC, descendants of the Hunters ROTC, ay na-assign din po akong trustee dun sa BTVW 2 ng Taguig. So ako ang ginawa nilang chairman ng committee to take care of the museum. And I would like to welcome everybody to come. And we are upgrading the museum para po ito magiging venue or avenue for us to be able to impart to our young, mga estudyante na pumunta sa museum at nang makita nila na napakaganda po nitong ating museum. Kaya- At pagagandahin pa. Maganda yung advokasya ni Colonel Rio Campo. At naalala ko siya na binasa ko, ma'am, yung tungkol doon sa pagpatayo ng Veterans Bank para sa mga veterano na nakikita nila na pagkatapos ng gira, naging kawawa yung mga veterano, yung mga guerrilla dati na nanghihingi, nagmamakaawa para mabuhay. Kaya yung Veterans Bank napatayo ng grupo, kasama yung father niya. At isa pa ang kagandahan dito, ma'am, kung siya nabasa ko, sinabi ng father niyo, kung totoo, na may nagtanong kasi bakit hindi siya nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Samantalang siya ang commander, siya nag-liberate mismo sa Fort Bonifacio kung saan nandun yung libingan ng mga bayani. I-reserve natin ang sagot ni Ma'am Rose sa oras na 7:45 ng gabi. Magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Babalik at nagpapatuloy po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas. At ako pa rin, ang inyong taong bahay, Emil Carion po. Sa ngalan ni Kuya Andy Vidal, ni Colonel Pancito, at syempre ni General Jerry Samudio. Tuloy po natin yung hanging question kanina. Yes. Yung isa sa mga nabasa ko kasi doon sa libro ng Hunter ROTC, ang sabi ni Colonel Dio Campo at sa mga descendants niya, lalo sa pamilya niya,
may nagtanong kasi kung bakit hindi siya nakahimlay sa lugar kung saan siya ang nag-liberate. Yun. So tamang-tama, nandito yung isa sa mga angkan or yung daughter niya, yung makapagsabi kung bakit hindi nakahimlay Yes. doon sa libingan ng mga Bakit nga bayani. po ba? Yeah. Yun nga yung sabi ng tatay ko Mm. about the issue of libingan ng mga bayani. Sabi niya, Opo. kung saan nakalibing ang bayani, ay libingan ng bayani. Ay, tama. Tama naman po. Yes. Kumbaga, hindi sa lugar, Wala. nandun sa Ta- essence o yung substance ng taong nandun. Yes. Opo. Mhm. And then going back to kanina pinag-uusapan ni Jen. Yes po. Okay. Na yun kung paano na nakapagtayo ng bangko. Mhm. Yes. During the time of Diosdado Macapagal, Mhm. parang cabinet rank. We are talking dati. about Veterans Bank po. Yes. Okay. In the 60s, mid-60s. Mhm. My dad was cabinet rank serving under President Diosdado Macapagal. Doon ho niya, he led the putting up of the bank along with Colonel Medalla and Colonel Gonzales. Okay. Bakit po niya ito nagawa? Kasi nga, una, going back, doon po sa Amerika, although our Filipino soldiers fought under the American flag, nung pagkatapos ng gera, ni-rescind nila yung pangako na at sinabi ng US Congress na ang Filipino soldiers who fought under the American flags will not be recognized and will not receive the compensation of the American soldiers. So doon pa lang ho, binitawan na tayo ng Amerika. And up till today, Mhm. yung pong recession na yan ay still stands. Mhm. Ang ginawa na lang po nila ay, which is a long time coming, yung nabigyan ng citizenship yung mga veterano, pero marami na sa kanilang patay na. Yun yung isang tinrabaho ng daddy with his group when they were working with the US Congress. Tapos yun nung konting panahon ni Obama na nabigyan ng $17,000 bawat veterano for all the services. So yun po yung mga ihinabol. Tapos itong 2016, yung US Congress passed the bill na bigyan ng Compensation. yung recognition by the Congressional Gold Medal of Honor itong mga veterano natin. But that was in 2016. Ang gera ho 1945 nung matapos. Mhm. Ma'am, yun nung binanggit niyo po, yung tungkol sa binitawan tayo ng mga Amerikano, palagi po ako nanonood ng Born Identity. Ang relo ko po, Quantum of Solace, James Bond. Ang pinapaniwalaan ko yung Rambo, yung mga Avengers. Puro Hollywood films ang aking hinahangaan. Dapat palang hinahangaan ko yung Unsurrendered. Yung unsurrendered kasi umaway tayo eh. Hindi tayo sumuko. At hanggang ngayon, nilalakad natin sa grupo nila paano matanggap yung benepisyo ng mga taong dapat makatanggap ng benepisyo. Ma'am, ano pong dugtong ang pwede nating idikit mula sa naputol na ROTC training at yung AFP na dapat sana'y ni-utilize itong mga graduates natin para yung kabayanihan na sinimulan ng inyong magulang at ng kasamahan niya ay tuloy-tuloy po hanggang sa ngayon. Opo. Anong pwede nating... So, ang amin po sanang asam or Okay po. pinapangarap Okay po. ay mabalik dun sa panahon ng aming mga ama. Kasi nagdaan ho talaga sila dun sa scouting and then yung high school PMT, Philippine Military, yung training, and then the ROTC. Yun lang ho yung hinahangad namin Yes. maibalik. Kasi kung hindi mo idadaan doon, hindi magiging sufficiente for them to join the forces, the armed forces. Mas strong yung kanilang character with the Yes. sound values. Oho. And to keep the fire burning. Yes ika nga. po. Tsaka maganda kasing programa, nasa konstitusyon, magandang programa, yun nga lang nasisira dahil may mga ibang taong gustong manira para hindi tayo asenso. Ang tanong pong yan ay galing kay Bishop Sal Dumabok na isa rin pong reservist.
na bumisita sa atin ngayon. Maraming salamat, Bishop Sal. Kasamahan ko po siya sa Mary Hill School of Theology. Senior po siya sa akin. At ang kanya din pong view ay sana gusto rin niyang itanong sa inyo. Sa mga ating mga present breed ngayon ng mga soldiers at ganun din ng mga private citizens, paano pong magkakatulungan kaya ito para itong ROTC ay lalo pa nating mapalakas? Okay. Ang nakikita ko po, no, ay ganito. Kung ano yung nagawa ng aming mga tatay ng panahon nila. Like, okay, tama, ganun totoong nangyari na hindi sila nabigyan ng Yes. compensation, just compensation. Yes. They were not given the proper recognition Yes. po after the war. But they were not there to complain. Ayun. Kasi po, una-una, ito pong mga guerrilla ay volunteer work. Volunteer sila dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino. Yes po. That alone shows yung basic values nila. So nung ito na, tinanggap na nila na hindi nga sila ni-recognize, di ba? At hindi sila binigyan ng just compensation. Pero hindi sila nalugmok doon, Yes. no? Ang ginawa nila, yan, si Daddy nagtayo ng bangko. Yun. And then yung bangko na to, he made sure that it is a private commercial bank, but under the Philippine Constitution by law, it is the only private commercial bank that is a government depository. Yun. Now, my father was chairman for so many years until before his death, he was chairman emeritus. Tapos nailagay po yung pinsan ko, si former Finance Secretary Bobby De Ocampo, who is now the chairman of the bank. Opo. So, and right now, it has become the depository of the Department of National Defense. Ganun na po. Dati mga LGU, bangko ng mga LGU. Yung ngayon pati maganda sa National ginawa Defense. kasi doon, yung concept ng vindicancy inalis. Yes. Kung baga siya, tumayo talaga tayo, hindi tayo nagpapakalimos o nangihingi. Yes. Kung hindi, tumayo tayo, nagbigay ng solusyon doon sa isang problema na dapat solusyonan. Yeah. Yun. Tapos ang ginawa nila, Daddy, sa charter ng bangko, ng panahon niya, 20% of the net income annual of the bank goes to the servicing of the veterans and their widows and orphans. Nako, Ma'am Rose, talagang obligado kayong bumalik. Parang ang bilis ng oras pagka yan ang pinag-uusapan. Marami po yan. Yes po, Ma'am Rose, siguro simulan natin kay General Salazar. Ang inyo pong final thoughts sa ating mga nakikinig. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. At ulitin ko doon sa Escalante, Negros, si Colonel Manuel D. Ocampo, ang isa sa mga dakilang hero ng World War II, siya ang nag-liberate ng Fort McKinley. Nandito ang mga descendants at marami pa silang nagawa na dapat malalaman nyo para maging proud kayo na may kababayan kayong nagiging hero na walang hinahangad na kapalit kung hindi ang pagmamahal sa bayan, pagsiservisyo sa kapwa kababayan. Ma'am Rose, ang inyong final thoughts para sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, pero babalik kayo next week. Sige po, go ahead po. Oo. Talaga pong natutuwa ako, nagagalak na nabibigyan ng ganitong atensyon yung ating mga bayani ng panahon ng Hapon, World War II. And now, us, the descendants, have taken it upon ourselves to not just to advocate, but to actively get involved with activities and projects that will make certain that all of history as it happened shall be known to all the Filipinos, and the younger generation should benefit from this. Yun po ang aming pakay. Ayun. Naku. Salamat. Ma'am Rose, maraming salamat.